Magandang tanghali Ninya, magandang tanghali sa ating mga taga-subaybay. At syempre, bago po tayo magpatuloy sa ating mga balita, uunahin po muna natin. Tutal kasama na natin ang spokesperson ng Task Force El Nino. Siguro ang una kong tanong, Asek Joey, meron pa bang Task Force El Nino? Kasi di ba La Nina na nga? Actually, Ninya, palaging tanong sa akin yan sa mga panayam sa radyo at sa TV. No? So, ngayon ay nasa ENSO neutral phase tayo. So, ito yung El Nino Southern Oscillation Neutral. So, it's neither El Nino nor La Nina. So, ito yung period ng June. Pero base kasi sa datos ng pag-asa sa kanyang pagsasaliksik, may posibilidad, 69% chance na mag-shift yung climate pattern to La Nina by July, August, and September. At baka ma-feel natin ang impact nito sa October, November, December at saka sa first half ng 2025. So sa ngayon, Task Force El Nino pa rin kami, pero magkakaroon ng pulong later this month. Pero syempre, nasa neutral conditions pa rin tayo at ibabase natin kung mag-shift na ba tayo to Task Force La Nina base din sa ibibigay na datos ng pag-asa. Kasi based on the executive order na nag-reactivate sa Task Force El Nino, ang same group din ang magbabantay at mag-i-intervene sa panahon ng La Nina. So kahit nandito tayo sa neutral phase at kahit hindi pa po dinedeklara ng pag-asa yung start ng La Nina, mahalaga pa rin po kasi nagre-recover pa rin po tayo sa El Nino sa ngayon. So nasa rehabilitation stage na tayo. So yung mga magsasaka natin na natuyuan ng lupa, ng sakahan, ng palaisdahan, kailangang tulungan at tuluyan pa rin tulungan ng ating pamahalaan para makabangon sila. Kaya nga, incidentally Ninya, tuloy-tuloy lang ang pag-iikot ng Pangulo para magbigay ng tulong sa ating mga magsasaka at mangingisda through the Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk, and their families. So, this week at in the coming weeks, tutungo ang Pangulo sa Mindanao, then sa Visayas, and then sa Luzon, hanggang matulungan na po ang lahat ng 82 probinsya sa ating bansa. So, ang umaasa ang Pangulo na bagamat kakaunti o maliit lamang po ang tulong na ibinibigay ng kanyang tanggapan ng Office of the President, magagamit itong perang ibinibigay ng Office of the President through PAF para makabangong muli ang mga magsasaka at mangingisda. Pero syempre, ang PAF po ay maliit na bahagi lang ng tulong na binibigay ng gobyerno, whole of government approach. Nandyan pa rin po ang iba't ibang ahensya na tumutulong sa mga naapektuhan ng El Nino. Magkano ba yung binibigay ng Pangulo sa ating mga magsasaka na apektado ng El Nino? So, ang validated beneficiary na magsasaka o mangingisda ay nakakatanggap ng 10,000 pesos each. So, ang bawat probinsya ay nakakatanggap din ng minimum of 10 million pesos. So, sa pag-iigot ng Pangulo, may nakatanggap ng 10 million, 20 million hanggang 50 million na ayon sa mga nakausap natin ay malaking tulong talaga sa rehabilitasyon ng mga sakahan at palaisdaan. So bagamat nararamdaman na natin itong mga pag-ulan, ngayong sabi nyo nga tapos na ang El Nino, pero yung after effects nito ay nandiyan pa rin, nararamdaman pa rin po yung mga epekto ng El Nino, lalong-lalo na sa mga magsasaka at mga mangingisda. Pero ang isa ko pang tanong, Asek Joey, bakit sabi tapos na ang El Nino at umuulan, pero bakit mainit pa rin ang panahon? Sinabi naman niya ng pag-asa na kahit matapos na yung El Nino, hindi pa rin tayo makakatanggap ng sapat na pag-uulan. So kahit may na-experience tayong isolated thunderstorms, may rain showers, actually pumasok na nga yung unang bagyo ng taon, si Aghon, hindi pa rin ito sapat para mapalamig yung panahon at actually may problema pa nga tayo sa level ng mga dam. So hindi pa sapat ang pag-uulan na natatanggap natin kahit officially ay rainy season na. Kaya nandyan pa rin yung danger level sa ibang lugar ng matinding or extreme temperature. So binabantayan talaga yan. Lalamig na lang siguro kapag tuloy-tuloy na yung pagbuhos ng ulan. Pero syempre pinagdadasal natin na kung tuloy-tuloy yung buhos ng ulan, hindi naman magbaha. Yun na nga. Alam mo, ang hirap ng ganitong may climate change tayo, no? Kahit na etong neutral phase, ito na yung masasabi mong medyo tahimik ang panahon. Pero pagdating ng La Nina, yan naman ngayon, pagbaha naman at sobrang pag-ulan na wag naman po sana.
Actually, napakaikli lang nitong neutral phase, June lamang. So, sasamantalahin natin ang pagkakataon para masimulan yung rehabilitation ng mga sakahan at palaisdaan para ma-prepare yung mga sakahan para sa next planting season, which is wet planting season. At the same time, puspusan pa rin yung paghahanda ng iba't ibang government agencies bilang paghahanda naman sa pagdating ng La Nina at mga bagyo nitong mga darating pang buwan. Okay, maraming salamat, Asek Joey, sa mga ibinahagi mo sa aming updates mula dyan sa inyo dyan sa Task Force El Nino.